Hello guys, magandang araw. This is Maine and welcome to my channel. So, ito yung pinagkabisihan namin ng asawa ko for the past 2 weeks yata ito. So, yan. Ginawa niya na ako finally ng greenhouse. Dito na to iba na to yung location na to. Dito na siya sa likod ng bahay namin. Pero ito talaga sa lupa na namin to. So, kahit pa paano, ito masasabi ko, permanent na siya. Kahit anong gawin namin, yan, okay lang. Kasi, yung dati kasing tinitirikan ng greenhouse ko, dun sa kabilang lote ng kamag-anak namin. So, yun nga, nasira. So, ito. Yan, nagpagawa ulit ako sa kanya. Finally, sinunod niya na yung hiling ko. Ito nga kakala ko hindi ko mapupuno yung aking greenhouse agad. So, nung binaba ko yung mga halaman ko, nagulat ako kasi napuno ko na siya. Kaya mukhang kailangan ko na naman magpagawa ng rack. Tapos, during nung paglipat nila, medyo nag-adjust sila. So, yan, maraming medyo parang naluto. Kagaya ng ibang propagation ko, yung mendocay na tinuso ko dyan, medyo may nalusaw. Pero okay lang. Nalagyan ko na lang sila ulit. Tapos, itong marpen, na tsaka peach candy, parang may problema siya. Kasi naglaga siya ba naka-air dry. Nagtutubig siya. Tapos itong mga pots ko na red dyan, pinagsama-sama ko na lang sila dyan. Tapos ito, kasama nila sa gitna, si Hybrid Ellen. Yan, so, diba, puno na agad. Yan yung mga hanging ko na nasa taas. Kasi hindi na sila nasisikatan ng araw dun. Kaya parang di na sila stress yung colors nila. Yan. Tapos, itong mga sanay naman to sa araw. So, sila yung nasa morning sun. Ang araw dito, guys, morning sun hanggang afternoon. So, bangat 1 o'clock or 1:30, wala ng araw dyan sila. So, sakto lang. Doon kasi sa isang pwesto ko, minsan hanggang mga alas 2 or mga ganun. Basta hanggang hapon. Tapos, habang tumatagal umuurong, nagiging afternoon sun na lang sila. Tapos ito, napansin ko nung mga ilang araw kasi parang lumamig. Tapos sinabayan ko ng dilig, kaya parang biglang nagsitabaan sila. Kasi dito sa area naman nila, maano pa rin yung hangin, tsaka malamig pa rin. Dito sa Cavite, malamig pa rin naman siya during nung vlog ko na to. Yan, tapos iba, naglakihan, tapos yung iba nagkaroon ng, medyo naging chubby. Yan yung mga propagation ko pa. Papakita ko yung sa susunod na vlog. Tapos ito nilagay ko muna sa sulok kasi parang gusto ko lang para medyo yumabong muna siya. Sa ako na siya i-stressin. Tapos ito palang murasaki ko na bali yan kasi nung nililipat. Parang na stem rot nga ata to Yan, tinusok na lang siya ulit dyan pero wala pa siyang ugat. So ngayon, di ko pa alam kung ano dito pag tag-ulan. So, baka malalaman ko pa lang pagka nagkaroon ng bagyo kung anong status dito, kung mababasa ba sila sa loob. Tapos ito yung Monroe ko. Yan, medyo payat pa siya. Tapos ito, yung naiwan ko dito sa labas. Kasi yung pwesto niya, hindi na rin maaraw. So, parang nag-rot yung ibang stem. Tapos, yun, yung nilipat naman dito, yan, natanggal yung mga dahon, so nasagi. Pero yan, may baby na siya. Yan. Si Purple Haze. Tapos ito si Black Swan. Tapos ito si Blade Runner. Si Blade Runner, okay naman siya. Pero wala akong nakikitang growth sa kanya. Pero okay naman. Mukhang stable naman siya. Itong mga to, hindi ko rin masyadong tinapat sa afternoon sun muna. Hanggang morning lang muna sila dyan. Tapos ito si Opalina, si Rubidona. Napansin ko parang may blood spot siya dun sa pinaka-inner niya. Hindi lang masyado malinaw sa camera. Yan. Tapos namumula na siya kasi nga malamig. Tapos ito, yan, may narata ko dyan na yung pinaka-head niya na malaki. Yan, kinat ko na lang. Tapos bala ko air dry, tapos itutusok ko na lang ulit dyan. Kasi doon ako hindi rin talaga to derlo Tapos yan si Opalina. Okay naman si Opalina, medyo maputla. Nag-a-adjust pa siguro yan. Tapos ito rin guys, kasi nung nakaraan,
nilagay na sila dyan ng asawa ko. Tapos siguro kasi, hindi ko alam kung may daga na pumasok. Tapos nalaglag yung isang pot ko ng cheesecake. Tapos tinamaan itong si Supreme Var. May slight variegation lang siya. Pero ito napansin ko, mabilis siya maglagas. Mabilis niya maubos yung dahon niya. Kaya siguro dapat mas diligan siya. Kasi ngayon na diligan ko, lumaki yung mga dahon, tumaba. Tapos ito si cobblestone at saka si avocado cream. Gusto rin niya matubig. Tapos ito, hindi ko na sure kung green ice ba siya. Pero parang pa-Alba Beauty na yung tsura niya. Yan, nabagsakan din yan siya. Kaya may mga dahon na natanggal. Sayang maano pa naman na to. Nakaka-recover na. Lumalaki na siya. Natamaan pa. Ayun o, ito yung Alba Beauty. Di ba namumula siya? Kamukha niya pero hindi naman namumula. Yan, ganda ng pagkaka-stress ngayon ito. Kasi nga ilang araw na grabe yung lamig ngayon. So parang huling hirit daw yata ng amihan yun. Kaya sobrang lamig. Yan. So, mukhang Alba Beauty siya. Tignan ko lang kung mamumula siya. Tapos dito sa baba, dito ko na lang nilagay yung iba. Ayoko rin kasi ito mabilad sa araw. Kaya naglagay na lang ako ng bench dyan. Tapos yan, pinatong ko naman sila. Tapos ito kasi parang, kasi nga diba nawalan siya ng morning sun dun sa pwesto niya sa taas. Yan, parang na sunburn ko ata. Yan si RZ. Pero okay naman. Okay naman siya, lumalago pa rin. Ito naman, si Ivory Tower. Yan. Hindi ko rin ito masyadong pinapasikatan na kasi baka mamaya mag-dormant pag nasobra ng init. Kaya dyan ko sila nilagay kasi hanggang 9 lang yata yung araw dito. 9 o'clock. So, i-adjust ko na lang ulit sila pag wala ng araw dyan. Pero ano lang, ito rin si Super Pam, ayoko rin. Kasi numinipis sila yung naglalagas. Kaya dyan lang muna siya. Tapos kung napapansin niyo, pumangit yung crown niya, yung pinaka-farina niya kasi natanggal. Kasi doon sa pinagsabitan ko, nagkakaumpugan sila. Kaya yan, parang nagkaumpugan. Tapos matanggal yung farina niya. Ito rin si Purple Delight. Payat siya, kaya dyan ko muna ilagay. Kasi baka mag-bleach kasi yung ano niya pag sobrang siya sa init. Tapos ito si Mule, hindi na rin to nasikatan sa taas kaya bumalik siya sa pagka-green niya. Kaya binaba ko dyan. Pero di ko, kasi baka mabigla kaya dyan muna siya sa medyo silong muna. Yeah, marami na siya babies. Tsaka matataba sila ngayon. Ito, every time na nilalagyan ko ng vermicast, nagkaka-baby siya. Pero ginagawa ko lang yung pagka malamig na yung panahon. Kagaya ng mga November, ganyan. Nilalagyan ko siya para magka-baby. Pero ngayon, parang konti lang na ilagay ko kaya hindi siya masyado nag-produce. Tapos ito yung mga nalaglag na pot kasabay ng cheesecake ko. Hindi ko alam kung na-vlog ko ba yun. Sige nga pagkakita, hindi ako pumasok sa ako kayo nag-ayos kasi nga na stress ako nung natanaw ko na nalaglag. Yan. So tinusok ko na lang sila dyan sa isang pot kasi wala na akong paglalagyan. Ito rin si Salmon. Stable na sana to eh. Ayan, naputol siya. Kaya, nalagay ko na lang siya dyan. Total, ito naman itong mga to. Bala ko hindi ko papaulanan. Pero bilad sa araw. Yan, tapos ito na hindi ko dapat ito ipapa-propagate. Kasi, yun nga, nabagsak. So, no choice ako. Tinusok ko na lang sila dyan sa isang pot. Kaya kasama pa yan na Arun Pay, kaya yun. Tinusok ko na lang sila dyan. Buti na lang may extra pa akong mga soil mix, garden soil. Kaya, ayan, dyan ko na lang muna sila. Tignan ko kung makaano to. Sana malumago ulit. Tapos ito dito lang din nilagay kasi baka mabigla sila. Itong si, kasi Adolphi, malago siya pag sa lili mo lang siya nilalagay. Pero pagka nabigla siya sa araw, nagkaka-stem rot siya. Pati dito ko lang siya nilagay si, Mactogari, saka ko na siya ibilad. Tapos, yun pa, yung isa kong, ayan, yung pot ko ng string of hearts, diba, hindi siya naarawan, tapos dinilagang ko. So, may part na parang nagmashi. Yan, tapos, buti na lang yung variegated, okay pa.
Tapos yung mga side na parang tinignan ko, yung parang nag-rot yung ibang stem. So, tinusok ko na lang doon sa isang pot. Ito naman, okay naman sila. Yung nga, stretch lang talaga sila. Hindi na sila compact. Yan yung may mga tumutubo na lang yung compact. Pero yung pinaka-body, yun, medyo tsaka siya dyan. Yan. So, sana mag-adjust pa naman siya sa pwesto niya. Kasi ito, yan. Yun yung mga dahon ng cheesecake. Kasi ba, ang dami. Yan. Nilagay ko na lang sila dyan. So, hopefully, tumubo sila. Kasama ng Mendocay. Ito rin Mendocay, tsaka yung, sayang tong, purple haze ko na from dahon pa eh. Ayan yung dahon ng pink salmon. Diyan ko muna siya nilagay. Ayan mga na sunburn to kasi nga nabigla sila to sa pwesto. Dahil galing to dun sa may harapan, yung lumang greenhouse, walang araw doon. Silipat sila dito, nabigla. Kaya yan, namatay yung iba. Kaya naglagay na lang ako ng mga dahon na nalaglag dyan. Si cheesecake naman, naman yun sa leaf propagation. So, yan sila. Tsura nila kapag nakahilera sila. Dapat sa taas ko lalagay ito malalaki na pot. Kaso natakot nga ako kasi nga baka mabuwal. Kaya yun na lang na pot na parang terracotta ang kulay ang nasa taas. Tapos ito yung mga propagation, mga niripat natin. Yan, pagka ganitong panahon, malamig, after a week, nagdidilig na agad ako sa mga pinapropagate ko. Yan, dinidiligan ko. Hindi ganun kadami, konti lang. Tapos, antayin ko ulit matuyo bago ko didiligan ulit. Yan, si Clean Eyes. Tapos ito si Hebrion. Yan, namumula-mula na yung tips niya. So, good siguro na sign. Baka nakaka-adjust na siya. Tapos, may baby siyang tumutubo sa ilalim. Nung tinanim ko to, wala pa siyang ugat. Tapos, binasa ko yung gilid niya. Konti lang guys, basahin nyo lang yung gilid ng paligid ng dahon niya. Tapos pag natuyuan, lagyan nyo lang ulit. Pakunti-konti. Kahit mga once a week. Depende sa panahon. Pag yung maulan, minsan di ako nagdidilig ng masyado kasi nga minsan nagrarat. Lalo na yung mga echeverrias, medyo sensitive sila pag nababasa sila. Tapos wala pang dahon. Ito mga tong variety na to medyo mahilig naman sa tubig to. Yan. Si orange sherbet ba yan? Medyo nagiging stable na siya. May sign siya na may tumutubo na sa ilalim ng mga babies. Tapos itong Luella, okay naman. Medyo tumataba na. Mga after ulit yan. Basta pag after a week or diligan ko siya ulit. Tapos ito si Campseros na namumulaklak sana siya kasi tinanggal ko muna. Yan, medyo may mga bagong tumutubo na sa kanya pero hindi pa siya chubby. Tapos ito, hindi ko alam ID. Diyan ko na lang muna siya nilagay sa ilalim. Kasi nasisikatan naman dito ng araw hanggang afternoon sun din. Kaya okay lang siya dyan. Medyo nakasilip. Same din dito sa nag-iisa kong donkey's tail. Yan, dyan lang siya. Ito mga to, ito pakita ko sa inyo yung isa kong dish na ko lang to usually iba dyan, cuttings saka leaf propa. Yan, malalaki na sila. So, ang sarap magdilig pagka bare months, no? Kasi pag natuyo yung dahon, pwede ka na magdilig ulit. Yung natuyo yung soil mix, pwede ka na magdilig ulit. Kasi, talagang growing season nila. Pero kung gawin natin to ng mga summer, baka nalusaw yan pag laging basa. Yan, mahaba na siya. So, tignan natin kung baka ikat ko rin kasi gusto ko yung medyo compact. Para lang dyan lang sila sa loob ng pot. Hindi sila magte-trail. Tapos ito yung may mga sign ng sunburn. Kasi nag-adjust pa sa pwesto nila. Ito mataba to guys nung nandun sa loob. Kaya lang, nabigla siya sa araw. Sayang, taba pa naman yan. So, ito yung mga nalusaw. Yan, binilad ko kasi agad sila.
Tapos ito guys, ang ano nito, parang pwede siya sa beginner. Si Cobblestone. Ewan ko kung ano siya, parang mahirap siya hanapin, no? Pero ang taba-taba. Tapos ito sila, pagpasok mo, kita mo agad sila. Yan, ganda. Tsaka nagsitabaan sila kasi nga biglang lakas ng hangin, tsaka sobrang lamig. Tapos ito yung cheesecake ko na nalaglag. Buti maayos pa yung ano niya. May mga sugat lang yung mga dahon niya, pero okay pa rin siya. Dami lang nasayang na dahon. Kasi ito yung mga naputol, oh. Iniisip ko na to i-cut noon, kaya lang sabi ko, sayang naman. Kasi going 3 years na rin to sa akin eh. So, yan. Buti na lang yung mga stem niya, may mga tumutubo na rin na babies. Yun lang, medyo pabangit siya. Tapos ito rin na mga Mendoseco, mga bago sa weather. Nabilad din sila. Nabigla. Pero yan, nakapag-adjust na sila. Mabilis naman mag-adjust to si Mendosei. Kaya lang mabilis din ma-stem rot sa init pag nabigla. Pero pag nagkaganon, pinuputol ko lang tapos tinutusok ko ulit. Tapos siguro pa after a week, magkakaano na rin. Ugat na rin. Tapos pwede na ulit siya diligan. Tapos ito, hindi ko alam yung ID niya. Pero yan, namumula yung tips niya. Yan yung, may variegated siya dun sa ano. Pero, maliit na siya. Lumiit na yung heads niya. Siguro, hindi ko alam kung kailangan ko siya iripat or bigyan. Nilagyan ko na to ng vermicast. Pero hindi sila lumaki. So, parang yan na yung size niya. Siguro kasi maliit yung pot. Pero mabilis to mag-ugat, guys, eh. Kaya wala namang problema dyan. Tapos, ito si Casio. Var Casio. Nadiligan ko na to. Tapos, napansin ko lang nung naka-air dry to. Parang may irat yung stem niya. Kaya, hindi ko lang napakita. Pero may butas yun. Tapos, natuyot na siya. Kaya yan, itinanim ko na lang siya. Kaya siguro sobrang stress niya. Kasi may problema na yung stem niya nung dumating. Tapos ito si Orange Lover. Na payat siya kasi nga sobrang init dyan sa pwesto niya. Tapos lagyan ko ng bulaklak dyan para medyo aesthetic. Yan. So okay naman sila dito. Dito hindi naman sobrang yung araw kasi may tangki dyan ng tubig kahit paano na sila, tatakpan sila. Tapos yan si Missing You. Tapos ayun yung Hercules ko. Yan si Missing You para mamumulaklak siya. Tapos si Hercules, dyan siya, okay naman, hindi siya naglalagas. Tapos sinek ko na rin yan, may ugat na. Pero sana, ang ko lang sana pala sa mas malaki kong siyang pot nilagay. Kasi yan sila pag, siguro mga 8 o'clock na yun ng umaga. So, hopefully, sila dito, mag-thrive sila. So, yun lang muna guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. At hanggang sa susunod ulit. Thank you. Bye. Thank you for watching.